Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Tapos, tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, magbabago ka ngayong umaga. O kasi, di pa naman po tayo umaalis dun sa topic natin, which is yung regeneration. And to simply put, lagi nyo naririnig pa nung mga nakaraang linggo, na ang regeneration, simple lang naman yung meaning niya, pagbabago ng buhay. Pero, hindi kasi, madali siyang sabihin, madali siyang maintindihan. Pero alam niyo minsan kung ano yung mahirap, yung i-apply yung talagang pagbabago ng buhay. Yun minsan yung mahirap gawin, mahirap i-apply. Now, last week, ang naging topic ni Pastor is about evidence ng regeneration or ng pagiging born again, which is totoo naman. Kasi ang pagiging born again po, ang tunay na pagbabago, meron siyang ebidensya. Sa Tagalog, meron siyang katibayan. Now, ngayon, ang pagpupukusan naman natin is about proof. So, minsan kasi pag inisip natin dalawa, diba, parang parehas lang evidence tsaka proof. Ano pinagkaiba nilang dalawa? Yung evidence, sabi nung dictionary, naglalatag ka lang ng mga facts, naglalatag ka lang ng mga details, which is tama yung mga nabanggit ni Pastor last week. Pagdating sa proof, ito yung mga patunay, yung proof, sinusuportahan niya ng maigi yung evidence. Ibig sabihin na hindi lang ito basta patunay, hindi lang ito basta detalye, kundi yung nilahad, yung sinabi, yung patunay, yung katibayan, totoo. Or patunay, hindi mo siya pwedeng i-deny. Hindi mo siya pwedeng sabihin na, hindi totoo yan. Pero ayun na kasi yung proof eh. And may kita natin yung dalawa na yan, halos magkaparehas lang ng kahulugan. Pero mahalaga to bilang mga mananampalataya. Mahalaga to bilang mga Kristiyano. Mahalaga to bilang mga born again. O sabihin mo sa katabi mo ulit, mahalaga to. Kaya magbago ka na kasi. Ayan, so may kita natin yung passage natin sa Romans chapter 8, verse 1 hanggang 11. So medyo mahaba lang, pero naka-flash naman yan sa screen. And kung may Bible kayo, pwede nyo kaming samahan. Nabuksan to sa Romans chapter 8, verse 1 hanggang 11. Sabi rito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na kayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, namatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At verse 11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. And may kita natin yan sa mga kinakanta natin kanina. Diba, nakita, diba, yung Holy Spirit, si Lord naka-abide sa atin. And actually mamaya, matatapik natin yan. Now actually, pagdating sa Romans, pag binasa nyo itong Romans chapter 8,
conclusion na to ni Paul doon sa chapter 6, 7, yan na yung pinaka-conclusion niya. Kaya nga nagsimula siya sa therefore, doon sa English. So, kumbaga, ayan na yung summary. Now, ano ba yung pinag-uusapan ni Paul dyan? Ano ba yung tinutukoy ni Paul dyan? Paano naging summary yan? Pag binasa niyo ang Romans, sabi ng mga Bible scholars, yan yung pinaka-very doctrinal, foundational teaching ng Christian faith. Bakit? Kasi diyan nakalahad yung kasalanan, yung katarungan ng Diyos, yung hatol ng Diyos, at the same time, nandyan inilahad kung ano ba yung kaligtasan na tinanggap natin. So kaya sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka pa born again, sige sabihin mo, kung hindi ka pa born again, maboborn again ka ulit ngayon. Kung nalilito yan sa buhay niya, kung nalilito ka sa pananampalataya mo, i-check natin ngayon. Kasi bakit? Minsan kasi alam niyo po, kung matagal na kayo sa pananampalataya or minsan nahihirapan tayong sumunod kay Lord, minsan nanlalamig, nanlalata, nanghihina, part yun ng buhay natin eh. Naiintindihan ko po kayo, naiintindihan namin kayo. Pero mahalaga lagi na chine-check natin yung sarili natin. Na lumalakad ba ako sa pananampalataya? Okay pa ba yung pundasyon ko? Okay pa ba yung nilalakaran ko? Okay pa ba yung buhay ko? Okay pa ba yung iniisip ko, yung nasa puso ko? Okay pa ba lahat ng bagay na to? Ito ba yung naka-align kay Lord or hindi? Now, pag tingnan kasi natin yung law, dito may tinatopic kasi si Paul, yung tungkol sa law, sa kautusan, sa kasulatan, tapos yung tungkol dun sa kasalanan. Sabi ko kanina, conclusion na siya. Now, yung pag nabasa niyo yan sa mga letters si Paul, especially sa New Testament, pag sinabi niyang utos, kasulatan, kautusan, tumutukoy yan doon sa Old Testament law. Sa batas doon sa Old Testament, yung mga nilahad sa kanila doon sa bundok ng Sinai. Pag tingnan po natin, paki-next nga bro, alam ko dalawang next pa yan eh. May yung Old Testament law nahahati sa 3 batas. Yan. Una, yung 10 Commandments, alam niyo yan, Exodus chapter 20, nilatag ni Lord, ano yung 10 utos. After ng 10 Commandments, sa Exodus chapter 21 hanggang 23, meron pa mga social regulations. Ito yung mga bagay na kailangan nilang sundin. Ito yung mga bagay na kailangan nilang gawin. Kung paano sila makikitungo doon sa kapwa nila. Pagdating doon sa bandang dulo, sa chapter 24 ng Exodus hanggang chapter 40, mga religious ordinances concerning doon sa tabernacle. Kasi nung time na yon wala pa yung temple, nasa yung tahanan ng Diyos, nasa tolda. Sa English, tabernacle. And doon naninirahan si Lord. Pag binasa niyo ang Exodus, Deuteronomy, Numbers, makikita niyo na kapag araw, si Lord ay bumababa, yung presensya niya makikita na sa pamamagitan ng ulap. Pagkagabi naman sa haliging apoy. So yun yung example niyan. And yung Old Testament law, diyan siya nahahati. Yung 10 Commandments, yung social regulation, at yung mga religious ordinances. Now, pag binasa niyo ang Old Testament, yun yung mga madalas tinutukoy ni Paul. Kasi marami silang mga kautusan, marami silang mga batas, marami silang mga utos na kailangan nilang sundin, kailangan nilang gawin. Now, ano ba yung purpose ng batas? Ano ba yung purpose ng mga utos na yan? Para lang ba pigilan yung tao sa gusto niyang gawin? Para lang ba sitahin, saway? Di ba kasi minsan ganun tayo eh? Bakit may mga batas? Sa palagay niyo, bakit may batas? Para may hindi ka gagawin. Oo, hindi mo to gagawin. Kasi ito yung sinasabi sa batas. Actually, alam niyo po, sa bansa natin, bakit mahirap yung justice system sa bansa natin? Kasi yung batas, hindi siya umuukol doon sa dapat gawin. Minsan, umuukol lang siya para doon sa mga gumagawa ng batas or sa kanilang mga nasa itaas. Kaya ganun yung nangyayari yung justice system. Pag tingnan natin yung justice system sa Bible, yung batas, sabi ng Psalm, ito ay nakakapagbigay ng delight, nakakapagbigay ng buhay, nakakapagbigay ng joy, nakakapag-rejoice. Maganda yung reason bakit may kautusan, bakit may kasulatan. Kasi bakit? Ang kautusan, ang kasulatan, binigay ng Diyos. At the same time, bakit binigay ng Lord itong mga bagay na ito sa mga Israelita? Para matutunan nila, malaman nila kung paano nila susundin ang Diyos. Nagigets nyo? Yung kautusan, yung kasulatan, yung batas na yan, hindi yan ibinigay para parusahan sila. Ibinigay yan para yung mga tao ng Diyos, masunod nila kung ano yung nais ng Diyos para sa kanila. Ulitin ko yung kautusan, yung batas, yung utos, ibinigay ng Diyos para matuto yung mga tao ng Diyos, specifically nung time na yan, yung bayang Israel, masunod nila kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. Hindi
para lang ma-fit doon na kung ano yung gusto ni Lord. Kasi kung titingnan nyo dyan, meron pa dyan yung tungkol sa pagpatay. O ito, pagka ito yung ginawa niya kasalanan, kailangan siyang dalhin doon sa, sa labas ng bayan, tapos magbabatuhin. Di ba, pag tinignan nyo yun, parang ang brutal nun. Kasi bakit? Bakit ganun yung Diyos? Kaya di ba, yung mga ibang teacher ngayon, yung mga I think mga false teacher tong mga tao na to. Sinasabi nila yung Diyos ng Old Testament masama. Kasi bakit? Kunting pagkakamali mo lang, kailangan mo na kagad mamatay. Hindi ganun eh. Mali kasi yung pagkakaintindi ng tao dun sa batas ng Diyos. Kasi ang batas ng Diyos para saan? Kailangan mong maintindihan, kailangan mong maunawaan para malaman mo kung paano ka ba susunod sa Diyos. Di ba? Parang nanay mo lang din, magulang mo. Bakit kasi nasimulan ng magulang mo? Hindi, trip lang kasi ng magulang ko sa remote. Kaya di ba hindi? Pag tinanong niyo yung mga magulang, bakit pinapagalitan nila yung kanilang mga anak? Para matutong sumunod. Kasi bakit? Alam nila kung ano yung makakasama, alam nila kung ano yung makakabuti. Ganon din ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, I think sa Hebrews to, or sa New Testament na lang, di ba sinabi doon, yung mga nangyari sa nakaraan, yung mga nangyari sa Israelita, yung kanilang mga kasalanan, yung mga parusa sa kanila, naging paraan ng Diyos para maging halimbawa sa atin. Kung paano sila bumagsak sa kasalanan, paano sila pinarusahan ng Diyos, kung paano sila tinuwid ng Diyos. Kasi bakit? Para maging halimbawa sa ating mga nabubuhay sa panahon natin ngayon. O sabihin mo sa katabi mo, para kasi sa iyo yun. O sabihin mo sa kaliwa, kaya makikinig ka. At matuto ka rin sumunod. Now, sabi ko kanina, kailangan natin i-check. Now, may tatlong bagay lang tayo na kailangan i-check para malaman natin ano ba yung mga proof na to, yung mga patunay na to, na talagang mananampalataya tayo. Or actually, hindi naman parang mananampalataya. Sorry, hindi ko pa pala na-flash yung title natin. Yung title natin is The Proof of This New Life. Ano pa yung mga patunay nung buhay natin? Kung last week, binanggit ni Pastor yung evidence. Ngayon, pag-uusapan naman natin, ano ba yung mga patunay? Paano ba natin ma-check na, okay, talagang mananampalataya na ako. Talagang si Kristo na yung Panginoon ng buhay ko. And may mga kailangan lang tayong i-check, may mga kailangan lang tayong alamin, may mga kailangan lang tayong suriin, or pasuri natin kay Lord, ano pa ba yung na-overlook natin sa buhay natin. And sabi ko harita, meron lang tatlong tayong bagay na i-check. I-check natin, una, yung relationship natin. Pangalawa, yung isip natin. And pangatlo, yung spirit natin. So simulan natin sa unang puntos, sa verse 1 to 4, tungkol to sa relationship. Let us check yung mga relationship po ninyo. Pero una sa lahat, tingnan mo natin yung relationship natin kay Lord. Sabi ng English version, sa verse 1, there is therefore now no condemnation, sabi diyan, for those who are in Christ Jesus. Nabanggit to kanina yung word na condemnation. Sabihin nyo nga, condemnation. Yung condemnation sa Tagalog, paghatol. And yun din yung binanggit kanina ng Lord's Supper. Sabi rito, yung mga nakipag-isa na raw kay Kristo Jesus, ano daw meron sa kanila? Wala na sa kanila yung kahatulan. Wala na sa kanila yung hatol ng Diyos. And ano yung hatol na yon? Hatol yon para sa mga hindi sumasamba, hindi nananampalataya at hindi kumikilala sa Diyos. Sabi ng verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Di ba nakikita niyo, sabi doon, pinalaya na tayo ni Kristo, saan daw? Sa kautusan at sa kamatayan. Pati saan? Sa kasalanan. At ito yung lagi namin inuulit sa inyo. Kung talagang tayo na ng palataya na kay Kristo, si Kristo na yung Panginoon ng ating buhay, malaya na tayo saan? Sa kasalanan, malaya na tayo sa kautusan, malaya na tayo sa kamatayan. So ibig sabihin, pwede nang hindi na natin sundin yung batas ng Pilipinas. Well, actually, may mga technical pang mga pag-uusap doon. Pero dito, malinaw rito, na yung tinutukoy na kautusan dito, yung kasalanan at yung kamatayan, pinalaya na tayo ni Lord doon. Hindi na tayo alipin ng mga bagay na yan. Pero minsan kasi, tayo na lang yung pumipili na alipinin tayo na ito. And pag tinuloy natin sa verse 3, sabi ng verse 3, for God has done what the law weakened by the flesh. Sabi ito, ginawa ng Diyos kung ano yung hindi kayang gawin ng kautusan. Ulitin ko yung kautusan, mabuti siya. Banal siya, kasi galing yun kay Lord. Pero, dahil sa kasalanan ng tao, yung kasalanan, gumawa siya ng paraan para gawa siya ng opportunity para tayong lahat ng mga tao magkasala.
Halimbawa, di ba kayo nakakita minsan sa mga bata, alam ko nag-example ka to minsan, sa mga bata, di ba, pag sinabi mong huwag gawin, ano gagawin? Yung hindi mo pinapagawa, di ba, halimbawa, may nakita saksakan nung kuryente, huwag mong gawin yan, di ba? Talagang idudot-dot pa na gano'n eh. Minsan tayong mga kabataan, gano'n din tayo, sabihin ng magulang mo, huwag kang uuwi ng gabi. Sige po, umaga na lang po ako uuwi. Di ba, mga gano'n eh. May minsan, yung kasalanan na meron tayo, yes, may maganda yung batas, maganda yung utos, pero dahil sa kasalanan natin, gumagawa ng paraan yung sarili natin, yung kasalanan natin, para Para gawin ko ano yung hilig at gusto natin. Yun yung kasalanan. Yun yung ginagawa ng kasalanan sa buhay po ng bawat isa sa atin. And sabi sa verse 3, tuloy natin, ano daw yung ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos by sending His own Son, si Jesus Christ, in the likeness of sinful flesh, and for sin. He condemned sin in the flesh. Ginawa ng Diyos yung hindi kayang gawin ng kautusan. Yun yung iligtas tayo, yun yung tubusin tayo. And sino gumawa nun? Si Jesus. Si Jesus yung tumubo sa atin sa kasalanan, siya yung tumubo sa atin sa kamatayan, even doon sa kaparusahan na dapat para sa atin. Di ba kaya nga pag tingnan nyo, basic Christianity. Kung ano ba yung pananampalataya natin? Ito yun eh. Niligtas tayo saan ni Lord? Sa kasalanan. Saan tayo niligtas ng Lord? Sa kamatayan. And ito yung pinaka-kailangan nating maintindihan. Sabi dun sa verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Di ba naalala nyo, paano pupunta ang isang tao sa langit? Tanong, paano pupunta? Sabihin ng iba, di ba, kailangan tanggapin mo si Jesus Christ. Halimbawa, wala si Jesus Christ, paano pupunta ang tao sa langit? Tanongin nyo ako, paano? Kailangan mong maging perfect. Kailangan mong maging perfect na sinusunod lahat ng utos ng Diyos para pumunta ka sa langit without Jesus. Now, tingnan natin yung sarili natin, perfect ka ba? Di ba? Kaya nga kung wala si Kristo, paano na lang tayo? Na yung kasalanan natin, siya yung umako, yung imperfection natin, siya rin yung umako. Kaya nga di ba sabi ng 2 Corinthians 5:21 na siya yung naging mahirap para tayo yung maging mayaman. Inako niya yung kasalanan natin. Nagkaroon ng substitution, imputation. Yung katwiran ni Kristo, yung kalinisan ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, napunta sa atin. And yung kasalanan natin, yung kaparusahan na para sa atin, napunta kay Kristo nung ipinako niya yun sa krus. And ganun yung ina-explain ni Paul dito. And sabi rito, tuloy natin sa verse 4, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Now, alam niyo, maririnig niyo to lagi, especially sa regeneration, sa pagbabago ng buhay. Yung banal na Spirito, yung Holy Spirit. Kasi bakit? Napakahalaga, importante na merong banal na Spirito ang isang mananampalataya. Yun yung magde-define, yun yung magbibigay ng proof na meron talaga tayong, nanampalataya talaga kayo, na talagang Kristiyano na kayo. Kung wala kayong Holy Spirit, kita-kits na lang sa endgame. Parang ganun yung mangyayari. Kasi doon magkakaintindihan eh. Doon magkakaalaman. And alam niyo po, pag binalikan natin yung context nito sa chapter 7, may sinasabi si Paul dito sa verse, pakineksa lang, sa verse, tama ba? Ay, sorry. Hindi, doon wala sa Romans chapter 7. Yan. Sabi rito, ni Paul doon sa Romans chapter 7, noong unay namuhay ako nang walang kautusan. Subalit nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung utos, ang purpose niya talaga para turuan yung bayan ng Diyos. Pero sabi dito, nung una, namuhay si Paul nang walang kautusan. Malaya siya. Pero nung nagkaroon ng kautusan, nagkaroon ng mga restriction. Ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat mong sundin? Pero dahil nagkaroon ng restriction, nagkaroon din ng kautusan, sabi doon, nabuhay din yung kasalanan. Pakituloy po. Verse 8, sabi dyan, at ako'y namatay. Ang utos na dapat sanang magdudulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Diba? Instead na yung utos dapat sundin, ano nangyari? Diba? Nagkaroon pa ng kamatayan. Kasi bakit? Kasi doon sa kasalanan. Sa 11, sabi ito sa 11, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain. At sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Ito yung sinasabi ni Paul doon sa Romans. Actually, sabi ng mga ibang Bible scholar, sabi niya,
hindi nagtatalo sila kung ito ba ay nangyari before ni Paul makakilala o nung nakakilala na siya. Pero kasi, kung titingnan po ninyo yung background ng Romans, nasulat to during third missionary trip ni Paul. So, ibig sabihin, ilang taon na siyang mula nung nanampalataya kay Jesus. And pag binasa niyo yan, yung mga struggle na binanggit ni Paul dyan, about flesh, about sin, about, law. So, kaya, magko-contradict daw yan dun sa Filipos. Kasi yung Filipos tsaka Romans, halos magkasabay lang sila, magkasunod lang silang nasulat. And dito, may kita natin na dinidescribe ni Paul, ano ba yung buhay niya dati? Pag tinignan niyo kung ano yung buhay ni Paul, sa Acts chapter 9, manguusig siya ng iglesia. Actually, isa pa siya sa mga the best student ni Gamaliel. Isa sa mga kinikilalang Jewish rabbi. Student siya ni Gamaliel. And alam ng mga tao na kapag nakinig ka kay Paul that time, credible to, legit to, hindi to peke eh. And doon natin may kita na si Paul, alam niya kung ano yung sinasabi niya, alam niya kung ano yung tinuturo niya. And may kita natin sabi ni Paul, nung dumating yung kasalanan, dumating yung kautusan, dumating din yung kasalanan, dinaya siya. E minsan ganun tayo di ba? Nanampalataya tayo, akala natin nire-restrict tayo ni Lord dun sa mga bagay na na dapat gawin natin, hindi natin dapat gawin. Hindi Ginagawa lang ng Lord sinasabi lang ng Lord yung dapat nating malaman para alam natin kung ano yung gagawin natin. Kasi kung walang instruction, hindi natin alam kung ano gagawin. Magbibigay ako ng example. Sino po sa inyo rito marunong tumugtog ng keyboard? Bukod din sa mga nagki-keyboard na. exempted na kayo. Sino sa inyo rito yung marunong tumugtog ng keyboard? Wala Paano niya matutunan tugtugin itong keyboard na to? Pwede ba itong pindutin nyo na lang? Diba? Pag pindutin na to, wala yung tono. Bukod sa wala yung, may tunog naman niya, pero wala yung tono, magulo yan, ano pa? Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ano kailangan mong gawin? Pwede mong basahin yung manual. Pwede ka magpaturo sa marunong na Paano siya tugtugin? And ganun yung nangyayari, and ganun din po, although limited yung illustration, pero halos ganun din yung pananampalataya natin Kung hindi mo alam, walang nagsabi sa'yo, walang nagturo sa'yo, paano mo gagawin? Paano mo aalamin? And dito tayo babalik, kamusta yung relationship mo kay Lord? Kamusta yung relationship mo sa tao? Kamusta yung relationship mo doon sa sarili mo? Yun yung illustration kanina, yung diagram. Kasi ako po naniniwala ako, kung maayos yung relationship mo kay Lord, sa Diyos, maayos din yung relationship mo sa tao. Kung maayos yung relationship mo sa tao, ilagay na natin yan, maayos yung relationship mo saan? Sa sarili mo. Kasi bakit? Bakit nga ba nagkakaroon ng problema ang tao? Diba? Titignan nyo, especially sa mga mananampalataya, ano yung very basic common problem ng isang tao kaya siya nagkakaroon ng problema? Pag hindi maayos yung relationship niya kay Lord. Dun yun. Wala nang sugarcoating, wala nang paligoy-ligoy pa. Kung hindi maayos yung relationship mo kay Lord, magulo yung relationship mo sa bahay. Magulo yung relationship mo sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa mga taong nasa paligid mo. Kasi bakit? Basahin niyo yung 10 Commandments na lang. Di ba ano sabi doon? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magsisinungaling. Di ba? Huwag mong pag-aarian yung pag-aari ng iba. Saan yan tumutukoy? Sa relationship natin sa tao. Halimbawa, bigay pa ako sa example, yung flood control project. Di ba? Sino sa inyo lubog sa baha? Sino sa inyo nalubog sa baha? Di ba maraming tao galit Kasi isipin nila, bakit ganun? Di ba sila nakukonsensya? Di ba sila naaawa? Nakikita nila yung kapwa nila tao na lubog sa baha, tapos sila nagpapakasasa dun sa kayamanan. Sa palagay niyo, ano problema? Dahil ba wala silang Diyos? Di ba yung isang nangongontrata, yung pangalan ng mga company niya, galing pa sa Bible galing pa sa mga maka-Diyos. Alpha and Omega. Di ba? Isipin niyo, wala ba silang konsensya? Hindi sa wala silang konsensya. Kasi hindi nila kilala si Lord. Hindi nila sinanampalataya. At the same time, hindi nila kayang sundin kung ano yung sinasabi ng Bible. Yun yung ginagawa ng kasalanan. Di ba nakita niyo kung gaano kadumi yung politika sa Pilipinas natin? Wala bang batas? Meron. Pero ang daming loopholes ng batas natin. Ganon din sa Bible, ganon din sa mga Hudyo. Yung mga batas na meron sila, nilalagyan nila ng loophole. Para masunod kung ano yung gusto nila. At kapag inaral nyo yun, maiintindihan nyo, bakit ganun? Pero bago tayo pumunta ron, check muna natin sa sarili natin. Baka minsan kasi galit na galit tayo doon sa mga malalaking kasalanan. Hindi natin nakikita yung mga kasalanan na meron tayo. Hindi natin nakikita na yung relationship pala natin kay Lord nagkukulang, wala na.
Kaya pag nakita tayo ng kasalanan ng iba, ito kasi ganyan ka, ito kasi ito, ganito. Hindi eh. Tinanong mo na, kamusta yung relationship mo kay Lord? Kamusta yung pagbabasa mo ng Bible? Hindi nyo ba alam na pag hindi kayo nagbasa ng Bible, nagkakasala din kayo kay Lord? Di ba? Pero pag ba't siya hindi siya nagbabasa? Nalala ko noon, yung generation namin, yung dinadaya yung devotion na. Galit na galit yung iba. Bakit ganyan ginagawa yan? Pero ngayon, kamusta yung relationship mo kay Lord? hindi. Di ba? Alam nyo, ganon yung ginagawa sa atin. Ganon yung nangyayari sa atin kung hindi maayos ang relationship natin kay Lord. And sabi ng Galatians chapter 4, ano sabi rito? Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos. Or sabi ron, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, sabi ron, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Now, hindi lang ito referring dun sa law, even dun sa kasalanan. Di ba sabi dun, malinaw sinabi ng verse 2, nung verse 1 to 4, pinalaya na tayo ni Kristo saan? Sa kasalanan, sa kautusan. Ginawa ng Diyos yung hindi kayang gawin ng kautusan. Pinalaya tayo ni Kristo. Sabi nito, pero bakit pag gusto niyo bumalik dun sa kasalanan? Bakit nga kaya ganun ano? Kung kailan malaya na yung tao, bakit kung kailan tama na yung ginagawa natin, bakit gusto pa rin natin bumabalik dun sa mga bagay na alam nating mali? Bakit gusto pa natin bumabalik sa bagay na mali, na kasalanan? Bakit kaya? Tanong mo yung katabi mo na yan, bakit kaya? Ano sagot? Parang na silent mode eh. Tanongin mo, bakit kaya? Ayaw pa rin sumagot. Sige, hayaan mo na. Siya na sumagot ng sarili niyang tanong. Pero may kita kasi natin, di ba, bakit ganun? Bakit ang tao, kung kailan siya pinalaya, kailan siya malaya, kailan niya naranasan yung kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, babalik pa siya dun sa kasalanan. Bakit hindi na lang? Di ba kaya nga ito eh, di ba kayo nagtataka, bakit ang topic natin regeneration? Napaka-basic na ito. Kasi alam niyo po, kung talagang nabago yung bawat isa sa atin, tinan mo yung katabi mo na yan. Hindi lang ganyan yan. Kung talagang nabago yung bawat isa sa atin, ano na dapat yung ginagawa natin? Naglilingkod tayo kay Lord, nagsusuko tayo ng buhay kay Lord. Ano pa? Humahayo tayo. Ano pa? Okay yung relationship natin kay Lord. Pero bakit ang dami nating struggle? Bakit ang dami nating problema sa buhay natin? So, ibig sabihin, ang problema si Lord. Ang problema yung Bible. Kasi bakit? Lord, di ko kasi masunod yung utos mo eh. Lord, hindi ko kasi masunod yung mga bagay na pinapagawa mo. Hindi eh. Ang problema, tayo mismo. Kasi, di ba, kaya kung talagang nabago na tayo, madali na lang para sa atin sumunod kay Lord. And sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, ito naging tema natin to last year. Sabi doon sa English, but I say, walk by Spirit, or sa ibang version, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kung talagang nanampalataya tayo kay Lord, walang paraan sa atin or walang daan sa atin yung laman. Actually, yun yung reason bakit minsan nagkakaroon tayo ng kasalanan eh. Kasi may utos, meron tayong flesh. Yung flesh na yun yung pinapower up ng kasalanan. Kaya kahit gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo magawa. Now, may isang part ng flesh natin na pwede natin pag-usapan ngayon. Sa next point, sabi ron, let us the proof in my mind. Check natin yung mga proof sa isip natin. Kasi dito dinitil ni Paul, kung ikaw ay nanampalataya na, ito yung ginawa ni Kristo sa'yo, sa mga next verse, sinabi ni Paul, ano ba yung isang taong lumalakad sa espiritu? Ano ba yung isang mananampalataya? Ano ba yung isang Kristiyano or nagsasabing Kristiyano siya? Sa verse 5, sabi sa English version, sabi ron, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Tingnan niyo po sabi doon, kung sino yung namumuhay ayon sa laman, tinutuon nila or pinapahalagahan nila yung mga bagay ayon sa laman. Tuloy natin. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Verse 6. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Sabi sa 7, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law, indeed it cannot. And sabi din sa verse 8, for those who are in the flesh cannot please
God. Ano yung mapapansin dito sa mga verse na binasa natin? Nakalagay doon lagi yung Paul, set the mind. Now, check natin ano ba yung laman ng isip mo. Bukod sa check ng laman ng isip mo, ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan mo? Ano yung mga bagay na priorities mo? Pag sinabi natin, priority mo yung relationship mo kay Lord, balik tayo dun sa una. Kamusta yung relationship mo kay Lord? Kamusta yung Bible reading mo? Devotion mo? Kamusta yung prayer life mo? Kamusta yung congregational prayer mo? Kasi alam niyo po ako, lagi ko inulit sa inyo, lagi ako naniniwala, kung talagang okay yung relationship niyo kay Lord, kusang lalabas yun eh. Hindi mo kailangan pilitin magbasa ng Bible, hindi mo kailangan pilitin pumunta ng prayer meeting, hindi mo kailangan pilitin mag-share ng Word of God. Kusa at kusang lalabas yun. Yun nga yung product eh, yun nga yung proof na may nabago sa iyo, may bagong isip ka na, may bagong puso ka na, may bagong desire ka na. Doon natin ma-check, ano ba yung laman ng puso mo? Ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan mo? Ano yung mga bagay na niisip mo? Now, kanina, di ba, Galatians chapter 5 verse 16, sabi doon, walk in the Spirit. Pag tinuloy niyo yun, sabi doon sa verse, I think 17, wait lang, check ko Sabi doon sa verse 17, hindi ko na nailagay dyan. Pero sabi ron, 16 to 17, sapagkat sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng pagnanasa ng laman. 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Sabi ron, magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Dito, inulit-ulit ni Paul yung sinasabi niya dun saan? Sa Romans. And kapag tingnan natin, naglagay ako ng listahan dito, sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ito na lang muna yung example natin, pero ito yung listahan, ano ba yung mga sinabi ni Paul na desire nung flesh natin? Ano ba yung mga desire nung laman natin? Sexual immorality, diba? Kahalayan, immoralidad, ano pa? Impurity, sensuality, ito pa, idolatry, sorcery, enmity, pagkakagalit-galit, strife, pag-aaway-away, o jealousy. Ito, lagi ko itong binabanggit sa inyo. Yung mga gantong passage, makikita pa kayo yan sa Corinthians, sa Romans, saan pa? Sa Revelation. Yung mga gantong kasalanan, inulit-ulit ng Bible. Sabi niyan, fits of anger, rivalries, dissension, ito, division, pagkakabahabahagi, envy, even yung pagkainggit. Sabi doon, drunkenness, ito, lagi itong debate Bawal uminom. Hindi, sabi ng Bible, bawal maglasing. Tama naman. Pero kailan mo malalaman na lasing na talaga isang tao? Yun yung problema, di ba? Isa yun sa loophole. Kasi bakit? Paano mo malalaman na lasing na yung isang tao? So ano yung dapat mong gawin? O iwasan mo na lang yung pag-inom. Di ba? Pero minsan kasi dahil nga sa flesh natin, dahil nga sa gusto natin, kinaugalian natin, kinasanayan natin, gagawa tayo ng paraan para gawin yung kasalanan. Orgies. Sa Tagalog, walang habas sa pagsasaya. Actually, sa Bible, sa ancient times, during New Testament, yung orgies, hindi lang ba siya pagsasaya? May mga accounts sa history ng orgies. Yung alam yung sinusugatan pa nila yung sarili nila. Kumbaga parang para silang mga addict. Para silang naka-high, para silang naka-drugs or naka-shabu. Ganun yung way ng pagsasaya nila. And pag sinesyo yung orgies na yan, marami pa yan. May sexual orgies pa yan, meron pang mga drunkenness. Basta isa yan sa mga sikat nung time nila. Sa panahon kasi natin, paano yung mga kasiyahan? Di ba? Inom, video okay. Di ba? Lalo na sa kultura natin, di ba? Mga party-party, ganun. Pero during Asian times, mas malala pa yan. Kaya yan yung naging word ni Paul nung time nila. And sabi ron, okay na bro. And sabi doon, at katulad ng mga bagay na ito. Now, ang tanong, ano ba yung laman ng isip mo? Sabihin mo sa katabi mo, ano ba yung laman talaga ng isip mo? Diba kasi ang nakakalaman ng laman ng isip mo, ikaw at si Lord. Huwag po kayo maniniwala na may mind reader, hindi totoo yun. Yung aalamin ko kung ano yung laman ng isip mo, hindi totoo yun. Wala pong ganun. Kahit sabihin ng katabi mo, kaya kong basahin ang isip mo, hindi niya kayang basahin ang isip mo. Hindi niya rin kayang basahin yung puso mo. Even si Satan, hindi niya kayang basahin yung laman ng puso at isipan mo. Si Lord lang ang nakakaalam nun. Pero paano tayo nadadaya minsan ni Satan? Sa mga ginagawa natin.
Kasi alam ni Satanas kung ano yung kahinaan natin eh. Alam niya kung saan tayo iti-trigger. Alam niya kung saan kayo mahina at kung saan kayo dadalihin. Yan yung paraan ni Satan. And may kita natin, yung mga nasa listahan kanina, yun yung mga listahan ng mga fleshly desire. And take note sinusulat to ni Paul sa mga taga-Galatia. Hindi niya sinusulat, sabi niya, ito yung example ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Hindi niya sinasabi yon. Sabi niya, ito yung mga hilig ng laman. At sinusulat niya kanino? Sa mga mananampalataya. Kaya yung mga mananampalataya, kahit sabihin mong Kristiyano ka na, kahit born again ka na, hindi ka pa rin excuse dun sa mga gantong kasalanan. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may problema. Kaya di ba tatanungin ko, perfect ba kayo? Tanungin mo katabi na, perfect ka ba? Kasi kung perfect ka na, pwede ka na exempted sa mga bagay na to. Di ba? Pag nag-quiz si Lord, pag nagbigay ng test si Lord, Lord, exempted na ako dyan kasi perfect na ako. Hindi ganun. Alam niyo kung bakit lang tayo nagiging perfect? Dahil kay Jesus. Yun na yun. Kaya lang tayo nagiging perfect sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, dahil kay Jesus. Hindi dahil sa atin. Di ba? Kung may pagkakataon lang, sabi ng isang illustration, kung may pagkakataon lang, gusto niyo ba, alam niyo ba USB? Alam niyo yung USB, di ba? Yung sinasaksak sa computer para mag-store ng memory. Kung may pagkakataon lang, yung lagyan natin ng isip natin ng USB. Di ba? Saksakan natin. I-record lahat ng inisip mo, lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo. Di ba? Kung paano ka tumingin sa kapwa mo. Ano yung nasa isip mo tungkol sa asawa mo, sa anak mo. Tapos ipi-play natin sa preaching. Di ba sabihin natin, si Martin, yung lahat ng iniisip niyan, buong linggo, i-play natin, panoorin natin. Ano kaya mafe-feel nyo? Di ba? Di nakakahiya. Baka malaman nila ano yung pinag-iisip ko sa tao na to. Di ba? Doon pa lang sa isip pa lang natin malalaman na natin kung ano ba talaga yung takbo ng isip natin, ano yung laman ng puso natin. Doon pa lang. At pag tinuloy natin, sabi ng Romans chapter 7, pag binalikan natin yung naunang chapter, sabi sa verse 15, ano sabi ni Paul doon? Sa Romans chapter 7, verse 15. And sabi niya, hindi ko naunawaan ang aking sarili, sapagat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Diba? Minsan ganyan din tayo Gusto kong sumunod sa iyo, Lord, pero inaantok pa kasi ko Lord, masyado pang maaga Lord, gusto kong sumunod sa iyo, pero paano yung pamilya ko? Paano yung kabuhayan ko? Paano yung business ko? Paano yung trabaho ko? Alam niyo, pwede naman kayong sumunod kay Lord kahit ginagawa niyo yung mga bagay na yun Ang kailangan niyo lang i-check, talaga bang may relationship na kayo kay Lord? Kamusta yung relationship niyo kay Lord? Kailangan niyo i-check, ano ba yung laman ng isip niyo? Ano ba yung laman ng puso niyo? Talaga bang si Lord yan? O pang sarili lang natin? O yung mga kasalanan na nabanggit nung una? Sabi ni James, sa Santiago chapter 4 verse 4, sa English, ano sabi rito? You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Sabi niya, alam niyo ba na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world, make himself an enemy of God. Kapag masinusunod natin kung ano yung laman natin, masinusunod natin kung ano yung gusto natin, ano sabi dyan? Malinaw sabi dyan. Ginagawa natin na yung sarili natin kaaway ng Diyos. And kapag nagpatuloy tayo dun sa mga kasalanan natin, whether anumang kasalanan yan, ayan yung kahantungan natin. Minsan sasabi nila, yung salvation ba hindi nawawala yung kaligtasan Pero minsan kasi nakadepende dun sa tao. Kung talagang ligtas ka, kung talagang nanampalataya ka, may paraan ng Diyos para ituwid ka, may paraan si Lord para ibalik ka. Pero kung wala kang conviction, wala kang Holy Spirit, walang mga bagay na nangyayari sa buhay mo bilang pagtutuwid ng Diyos, baka hindi ka talaga mananampalataya. Nalala ko example ni Pastor last week yun nung prayer meeting. Yung mag-asawa na dati ng Kristiyano, di ba nasabi doon, namatay yung bunso nilang anak Kasi matagal silang umalis kay Lord Tapos namatay yung bunso nila. Ano yun? Pagpapalo ng Lord sa kanila. Nalala niyo yung naging message natin last time, yung about sa repentance? Di ba? Paano kung yung mga godly sorrow, inaalaw ng Lord na magkaroon ng kalungkutan sa buhay natin para bumalik kayo? Hindi pa ba kayo babalik? Hindi pa ba kayo masishake? Hindi pa ba kayo mapapaisip, Lord, bakit nga ba nangyari sa akin to?
Bakit nga ba ito yung pinagdadaanan ko? Kasi bakit? Kasi kapag sinunod natin yung sarili natin, magiging kaaway tayo ng Diyos. And din yung word na condemnation, kaya pag binalikan natin yung verse 1, ano sabi ron? There is now, therefore, no condemnation. Wala nang hatol dun sa mga anak ng Diyos, wala nang hatol sa mga mananampalataya. Pero kung matigas talaga yung ulo mo, gagawa si Lord ng paraan para ibalik ka. Gagawa si Lord ng paraan para ituwid ka. And ako sa buhay ko ganun eh. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong ginagawang kaluluwa. Bago ako nakarating dito, alam niyo ba, ayaw ko talaga tumayo sa harapan na. Pero, wala na akong magawa eh. Sabi ko, Lord, yung pamilya ko, ayusin mo. Inayos si Lord. Lord, yung buhay ko, ayusin mo. Inayos si Lord. Lord, kailangan ko ng financial provision. Binigay ni Lord. Ano pa ba gagawin ko? Eh, the more na di ako sumusunod sa Panginoon, the more na ayaw kong gawin yung pinapagawa ng Lord, ano nangyari sa akin? Lalo ko nahihirapan. Lalo nagkakagulo sa bahay, lalo nagkakagulo yung buhay ko. Hindi ko na alam yung mga desisyon sa buhay ko kung tama pa ba o ano yung mali eh. Kasi yun yung paraan ng Diyos para ituwid tayo eh. Yun yung paraan ng Diyos para ibalik ka. Ngayon, i-check natin, ano ba yung laman ng isip mo? Ano ba yung laman ng puso mo? Kamusta ba yung relationship mo kay Lord? Kasi kung hindi okay yan, tandaan niyo po, gagawa ng paraan si Lord para ibalik ka. And bago tayo pumunta sa point 3, sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ito, para mas maging malinaw po sa inyo, sabi rito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Tandaan niyo po ang walang Espiritu ng Diyos, ang hindi nananampalataya kay Kristo, hindi niya kaya tumanggap ng mga kaloob ng Diyos. Ano sabi ron? Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Minsan ba naisip nyo, bakit ganon? May mga tao na galit sa Kristiyano. Or minsan, ba't pag umaattend ka, nagkakaroon ka pa ng pag-uusig, nagkakaroon ka pa ng persecution. Part yun. Kasi yung isang natural na tao, hindi nila naiintindihan yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yung mga espiritual. Now, balikan natin yung verse natin kanina. Sabi doon, yung isang tao na lumalakad ayon sa laman, hostile sa Diyos, or laban sa Diyos. Now, babalik tayo doon sa desire ng mga puso nyo. Ano yung laman ng puso nyo? May pag-ibig ba yan sa Diyos? May pag-ibig ba yan sa pagsunod sa Diyos? O hanggang ngayon, andun yung struggle? Or baka hindi lang struggle, ayaw mo kasi talagang sumunod. Kayo yung sasagot dun, hindi ako. Kayo yung nakakaalam nun. Pag sumunod ba tayo kay Lord, nagagalit tayo, sumasama pa yung loob natin. Kayo po yung nakakaalam nun. Pero ito lang gusto ko maintindihan nyo. Kung talagang lumalakad tayo spiritually, naiintindihan natin yung mga bagay spiritual. Naiintindihan natin bakit mo kailangan sumunod. Naiintindihan mo bakit mo kailangan magbasa ng Bible. Naiintindihan mo bakit may spiritual battle. Naiintindihan mo yung pananampalataya mo. And pinakahuli, sabi rin sa third point, the proof in my spirit. Yung Holy Spirit. Sabi ng Thessalonians, yung isang tao, kinocompose daw po siya ng 3 bagay. Ano yun? Body, spirit, tsaka soul. Sabi ng Thessalonians yun. Ano yung body? Ito yung physical body na meron tayo. Kurutin mo ng mahina yung katabi mo. Ano naramdaman yan? Masakit. O, kasi bakit? Kasi may katawan yan. Diba? So, hindi yan kaluluwa. May physical na katawan yan. So, yun. Kinukupos sa'yo ng body. Ano pa isa? Soul. Kaluluwa. Ito yung ahatulan ng Diyos. The moment na mamatay tayo, the moment na umuwi tayo kay Lord, ito yung ahatulan ng Diyos. Ito yung uuwi sa Diyos. And hindi natin malalaman yun ngayon. Malalaman natin yun after nating bumalik kay Lord. Pangatlo, Spirit. Lahat ng mga nananampalataya kay Kristo, merong banal na Espiritu. And may kita natin, lagi namin binabanggit dito, lagi namin sinasabi, lagi namin tinuturo sa inyo, ano yung trabaho ng Holy Spirit? Mag-alala, magpaalala, magturo, mag-convict. Lahat ng mga bagay patungkol sa salita ng Diyos, yung Holy Spirit yung magpapaalala sa atin. Now, paano yung mga taong hindi nakakilala naman kay Lord? Yung mga nasa mundo, meron din silang spirit. Pero ano yung spirit na yan? Evil spirit naman. Naalala niyo yung sa kwento ni Jesus sa Matthew? Diba, nung pumunta siya doon sa isang liblib na lugar, yung may isang lalaki na marami siyang daladalang evil spirit. Sabi doon, legion yung nasa kanya. And lahat ng mga taong hindi nananampalataya kay Lord, ano yung daladala nila?
Meron silang evil spirit na dala-dala. Kaya di ba minsan isipin nyo, bakit yung sugal hindi matigil yung sugal? Bakit yung bisyo hindi matigil yung bisyo? Bakit yung kasalanan, yung kahalayan, yung mga bagay na hindi naman maganda na kasalanan na sinabi ng Bible, bakit patuloy yun, paulit-ulit? Kasi merong mga spirit na humahawak dun sa mga tao. And yun yung ginagawa ni Satan. Anong trabaho ni Satan? Para tayong mga nilikha ng Diyos, makasama niya saan? Sa kaparusahan na. Yun yung trabaho niya. Kaya tayong mga mananampalataya, nung nakakilala tayo kay Lord, kay Jesus, yung evil spirit na yun, umalis sa atin. At napalitan yun ng Holy Spirit. Pero minsan may mga debate, sabi nila, yung mananampalataya daw ba pwede pang mapossess? Pwede pa bang saniban? So, hati yung debate, pero isa lang po malinaw na bagay na intindihan ko, kaya tayong i-oppress ng evil spirit. Paano yung oppression? Yung gusto mong sumunod sa Lord, pero hindi mo magawa. Kasi bakit? May spiritual battle. Now, turuan ko lang po kayo dalawang bagay. Paano nyo malalaman kung yung nangyayari sa inyo ay gawa ni Satan or gawa lang ng sarili nyo? Halimbawa, magbabasa ka ng Bible. Ano nararamdaman mo? Tinatamad? Inaantok? Ano pa? Maraming makati sa katawan mo? Sa palagay nyo, saan yun? Sa sarili natin yun. Diba, magbabasa ka ng Bible, dapat 5 a.m., naantok pa ako, mamaya na ako gigising, diba, yung phone mo, alarm ng alarm, mamaya ka na, isus ka na sus, sarili natin yun. Now, paano malalaman kung yung naranasan mo atake ni Satan? Kapag dun sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin na. Yung wala ka na talagang authority. Sa sarili mo, meron ka kasing meron ka kakayanan Diba, pwede mong tapikin yung sarili mo, pwede mong pilitin yung sarili mo. Pero yung mga bagay na hindi mo na maintindihan na bakit nangyayari, possible gawa ni Satan. Hindi mo ba naisip sa mga matatagal na, bakit kung kailan ka gagamitin ng Lord, ang daming problema sa buhay mo? Kami, di ba lagi namin sinasabi sa inyo, pag tatayo kami dito sa harapan, hindi namin malaman sa kahit na anong paraan na, bakit ang dami namin problema? Bakit ang dami nangyayari sa bahay? May problema sa bahay, may problema sa magulang, may problema sa kapatid, may problema sa trabaho. Tapos after ng Sunday, okay na lahat. Badala niyo yung kwento namin last time, nung galing kami ni Pastor dun sa, sa Meralco, sa Agnaya, naplatan na kami ng gulong, nasiraan kami ng kolong. Di ba? Inire-report pa natin yung Meralco natin kasi nasira. Ako, I believe, spiritual battle yun. Kasi bakit? Kasi may ginagawa si Satan para magulo yung gawain natin. May ginagawa si Satanas. And yun, outside na yung authority natin, sino ba makakaakala na sakto nagpa-practice kami rito, nasusunog pala yung kontador? Sino ba mag-aakala na pupunta pala kami na Agnaya tapos biglang mapaplatan yung gulong namin? Although, kailangan na talagang palitan siya. Tapos, di ba, wala pa kaming mahanap na vulcanizing ng time na yun. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, na sa dalawang bagay na yun, pwede nyo i-determine. Inaatake ba ako ni Satan o niloloko lang ako ng sarili ko? O baka tinatamad lang talaga ako? Kayo po makakaalam nun. Kung talagang nakikinig kayo, talagang iniintindi nyo, kayo po makakaalam nun. Now dito, the proof in my spirit, kamusta yung pagsunod mo kay Lord? Kamusta yung obedience mo? So ito, pangdatihan na to, pang matatagal na to. Kung talaga nananampalataya ka kay Lord, kamusta yung pagsunod mo sa Panginoon? Kamusta yung lakad mo sa Kanya? Kapag ba may pangungusap yung Holy Spirit sa atin, sinusunod natin, o tayo yung nasusunod? Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, sabi ron, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan na doon nananahan yung Espiritu ng Diyos? At pag tinuloy natin yan, sabi doon, paparusahan ng Diyos ang sino mang nagwasak ng kanyang templo. Kaya minsan ginagamit ito dun sa, sa mga baguhan na, paano yun, may bisyo ko, paano yun, may mga bagay ako na hindi ko maisuko. Ito, malinaw yung katawan natin, templo ng Diyos. Kung paano natin inaalagaan itong physical church, temple na sinasambahan natin, ganoon din dapat natin inaalagaan yung sarili natin. And hindi lang ito tungkol dun sa mga physical substance na tinitake natin. Especially dun sa mga kasalanan din na ginagawa natin. Yung mga sinasabi natin, yung mga iniisip natin, yung mga ginagawa ninyo, part yun. Sabi ron, paparusahan ng Diyos kung sino man yung magwasak ng templo niya, sino man yung sumisira ng sarili natin, kung talagang nananampalataya tayo kay Kristo. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 14, ano sabi doon?
Tagalog ba yun dyan? English, sorry yan. Sabi ron, by the Holy Spirit who dwells within us. Nananahan sa atin, nananatili sa atin, guard the good deposit entrusted to you. Ano yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos? Actually, alam niyo po, sabi ng Romans 5:8, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos ay masaganang ibinuhos sa puso natin. Kamusta yung pag-ibig mo kay Lord? Kamusta yung pag-ibig mo sa kapwa mo, sa kanyang mga salita? Kamusta yun? Kasi yun yung mga good deposit na ibinigay sa atin. Kamusta yung desire na makapaglingkod kay Lord, magpagamit kay Lord, na sumunod sa Kanya? Obedience. Kamusta yung mga bunga ng banal na Espiritu? Actually, hindi mga bunga ng banal na Espiritu. Nalaglag na ba? Nabawasan na ba? Diba, naalala ko yung topic namin nung Thursday. Ano yung mga bagay na kinaiinisan mo? Diba, nakaranas ka na ba ng galit, takot? Ano pa isa? Nakalimutan ko yung pangatlo. Diba, kamusta na yun? Kasi ang topic namin, gentleness And madalas sa atin, nawawala lagi gentleness Diba, pag nainis ka na, nakasibangot ka na ganun. Naiinis ako sa tao na to. Diba? Sana, Lord, kunin mo na siya. Baka magkamali. Ikaw pa unang kunin ni Lord Nak, para hindi ka na magkasala, kunin na kita. John chapter 4, verse 14, verse 17. Ang sabi ni Lord dito? Sabi diyan, siya ang Espiritu ng katotohanan, yung Holy Spirit. Kasi pinag-pray ni Lord yung kanyang mga alagad. And nagbibigay siya, ano ba yung Holy Spirit? Ano yung gagawin ng Holy Spirit? Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Naintindihan nyo? Kaya yung banal na Espiritu, mula nung tumanggap tayo kay Lord, nasa atin yung banal na Espiritu. Ang tanong lang, ano yung ginagawa ninyo? Kasi pwede nating mag-grieve, pwede rin nating ma-quench yung Holy Spirit. Sinabi ng New Testament yun, nakalimutan ko yung passage. Sa 1 Thessalonians yung isa, yung quenching, and I think sa Romans, yung grieving, yung napipighati, tsaka napipigilan yung banal na Espiritu. Pwede yun. Paano yun? Hindi ako nagkakamali, yung quenching, kasi para mo siyang binuhusan ng tubig. Yung apoy ng banal na Espiritu, binuhusan mo ng tubig na matay. Ibig sabihin na may mga bagay na pinapagawa sa iyo si Lord, pero ayaw mong gawin. Ibig sabihin, napipigilan natin yung banal na Espiritu. Now, paano naman yung grieving? Yung grieving naman is napipigati yung Holy Spirit. Kapag may mga bagay tayo na ginagawa na hindi na natin dapat ginagawa. Yun yung nagiging kasalanan ng isang mananampalataya sa banal na Espiritu at kay Lord. Ngayon, ang tanong, kamusta yung pagsunod mo kay Lord? Sumusunod ka ba o sumusuway? Now, isa pa. Halimbawa, may pinapagawa sa iyo si Lord. Lord, gusto ko naman talagang sumunod pero sa susunod na lang. Delayed obedience is still disobedience. Kung hindi ka sumunod ngayon at sa susunod ka sumunod, hindi ibig sabihin na sumunod ka na noon. Dinelay mo Disobedience pa rin yun. Hindi pa rin pagsunod kay Lord yun. And sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 5, ito pa, isa pa. Although, dulo na lang to. Sabi rito, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sabi ni Paul kay Timothy, iwasan mo ang ganyang mga tao. Bakit? Pag binasa niyo yung mga naunang passage, sa verse 1 to 4, sabi ni Paul, ganito yung magiging uri ng mga tao sa huling araw. Mapagmahal sa sarili, soil sa magulang, mapagmahal sa salapi. Naglista siya ng maraming kasalanan na magiging ugali ng mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. Sabi ron, sila'y magiging anyo ng pagiging makadiyos. Now, babalik tayo doon ulit sa pagbabago. May nabago ba sa buhay mo? Kasi kung walang nabago sa buhay mo, sabi ron, may anyo lang ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Kung talagang may nabago sa inyo, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Isa sa kapangyarihan ng Diyos na may pagbabago sa inyo. Miracle ng Lord na mabago ka. Ngayon, kung walang miracle ng Diyos sa buhay mo, walang pagbabago sa buhay mo, baka meron lang tayong anyo. Baka meron lang tayong image. Baka meron lang tayong fasad. Baka meron ka lang pagkukunyari na umaattend ako, masipag ako, pero wala namang nababago. Ano sabi doon? May anyo lang ng pagiging makadiyos,
pero walang kapangyarihan. Yung ginagawa natin. And yun yung nakakalungkot. Lalo na kung tayo mananampalataya na walang nabago, walang proof. Ano yung tatlong proof na yan? Proof saan? Sa relationship mo. Kamusta yung relationship mo kay Lord? Sa isip mo, ano yung mga bagay na pinapahalagahan mo? Ano yung mga bagay na inisip mo? Hindi lang yung basta inisip mo, ha? Ulitin ko. Hindi lang yung mga bagay na basta inisip mo. Ano rin yung mga bagay na ginagawa mo? And lastly, yung Banal na Espiritu. Yung proof doon sa Holy Spirit. So tayo pong lahat ay tumayo. And I think i-end ko na lang to sa isang story. Alam niyo po, every time na isa sa pinaka-na-amaze ako, kapag nakakarinig ako ng mga Kristiyano na yung obedience, yung pagsunod nila kay Lord, yung talagang buhay nila, willing silang isuko sa Panginoon. Yung talagang even life and death situation. Doon ako na-amaze. And meron ako ipapakilala sa inyo, pero paki-flash na lang yung screen. So, merong isang tribo sa India, ang tawag sa kanila ay Garo tribe. So, ano lang yan? Picture lang yan. Yan lang yung pinaka-illustration nila kung paano yan. So, makikita nyo yan sa Assam, India. So, nag-exist yan during 1860s to 1870. So, yung Garo tribe na yan, mga headhunter. So, kung napunta na kayo sa India, I think wala pa naman siguro. Pero, usually, uso sa kanila noon yung mga cannibal na mga tao, na kumakain din ng tao at pumapatay ng tao. Now, may papakilala ko sa inyo, si Nokseng. Pakinext mo, bro. Si Nokseng, isa siyang headhunter. Ano yung trabaho nila? Sila yung mga pumapatay ng tao. And experts sila doon. During 19th century or 1800s, nagkaroon ng Great Revival sa Wales. Now, may mga missionary na nag-spread all throughout the world. So katulad nung nangyari ng Pentecost. Now may mga missionary na pumunta dito sa India. And isa sa mga na-share ng isang missionary na yon, although hindi na pangalanan, si Nokseng. And nung na-share siya, nag-convert siya into Christianity. Nung nag-convert siya into Christianity, kasama yung kanyang buong pamilya. I think baka iba sa inyo, narinig yun yung story. Pero nung time na laman, nung chief, nung village nila, nung tribe nila, na nag-convert si Nokseng doon sa Christianity, nagalit siya. Pinatawag niya yung buong tribo. And nung pinatawag niya, kasama yung buong pamilya ni Nokseng, sinabi nung chief nila, i-renounce mo yung faith mo, i-deny mo yung faith mo, or papatayin ka namin or mabubuhay ka. Ganun yung story. Sabi doon, hindi lang ikaw, even yung family mo. Now, nung unang pinatay sa kanila, yung anak niya. And sabi niya, i-denounce mo ba? Itatanggi mo ba yung pananampalataya mo? Babalik ka ba sa amin? Alam niyo kung ano sabi niya? Pakinext, bro. Sige, pakinext na lang po. Ano yung sabi niya? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pamilyar sa inyo, di ba? Yung kanta, lagi natin naririnig yan. Then after mamatay ng anak niya, sinabihan siya ulit. Yung asawa niya naman, papatayin din. I-renounce ba o hindi? Ano yung sinabi niya? Though no one joins me, still I will follow. Wala mang sumunod sa akin, susunod pa rin ako kay Kristo, wala nang balikan to. Then pinatay yung asawa niya. Then siya na lang, last na. Kung ayaw mo talaga, papatayin ka na rin namin. Alam niyo kung ano sabi niya nung huli? The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Alam niyo, minsan, na-amaze ako dun sa mga ganong Minsan isip ko, paano sa atin? Paano tayo? Paano, halimbawa, minsan may pumasok rito, tapos i-hostage tayo. Tapos, wag ka naman sana. Pero paano ganun yung mangyari? Or kahit hindi rito, paano kung sa ibang lugar? I-renounce ba yung faith mo? Itatanggi mo ba yung pananampalataya mo? Papatayin ka namin? O hayaan mo na lang na bahala na lang. Di ba yun yung sinasabi ng huling verse natin Sa verse, sa Romans chapter 8, verse 9 hanggang 11. Ano sabi doon? Sa Tagalog.
Sabi ron, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit, dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan, dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. At sabi ron, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay at ang inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng Espiritong naninirahan sa inyo. And I believe na intindihan din ako kung ano yung faith niya. Na kahit mamatay man ako, alam ko mabubuhay din ako. Alam ko na itong buhay na to, saglit lang to. Ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin? Mas mahalaga ba yun sa pagsunod natin kay Lord? Ano ba yung mga buhay na meron tayo rito? Mas mahalaga ba yun para sa pagsunod natin kay Lord? Yung comfort na tatamasahin natin? Hindi nyo ba alam na mas maganda sa langit? Hindi nyo ba alam na mas komportable sa langit? Hindi nyo ba alam na mas mahalaga yung pagsunod natin kay Lord kaysa sa mga bagay na ginagawa natin sa mundo na to? And ano naging ending ng story? Alam nyo kung ano naging ending ng story? Nung namatay na si Nokseng, nagtaka yung chief nila. Ano yung sabi niya? Bakit ganun na? Itong tao na to willing mamatay para dun sa tao na nabuhay 2,000 years ago. Hindi naman niya na-meet physically, hindi naman niya nakilala, hindi naman niya nakausap, pero bakit willing na willing siyang mamatay para sa tao na yun? Tayo po, willing din po ba tayo na ibigay yung buhay natin para kay Lord? Willing ba tayo na isuko lahat para sa Kanya? O lagi tayo may hold back? Or baka ngayon, sige Lord, susuko ko na yung buhay ko sa'yo tapos susunod hindi na. Hindi ganun. Ang tunay na pagbabago po ng buhay, tunay na may pagsuko kay Lord. At kahit ano man yung maging kapalit, willing tayong sumunod sa Panginoon. And I pray, mga kapatid, i-check natin yung buhay natin. Ano ba talaga meron sa'yo? Willing ka bang sumunod kay Lord? Gusto mo na bang bumalik? O gusto mo muna doon sa kasalanan na ginagawa mo? Choice mo yan. Willing ka na bang magsuko ng buhay kay Lord o tsaka ka na lang susunod? Choice mo yan. Pero isang bagay lang po ang alam ko. Ang isang tao na tunay na binago ng Diyos, na born again, na kaya niyang ibigay yung buhay niya para kay Lord. Walang pag-aalinlangan. Katulad ng story, kaya ibigay even yung kanyang buhay. And alam niyo, pag pumunta kayo sa India ngayon doon sa lugar nila, karamihan ng population nila, Kristiyano pa rin hanggang ngayon. Imagine niyo isang missionary na nag-share, isang tao na nakakilala, nagsuko ng buhay kay Lord. Ano yung nagawa niya hanggang ngayon? Yung kanta na yun, lagi pa natin kinakanta minsan. Minsan kinakanta pa natin, di ba? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pero kamusta yung pagsunod po natin? Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Panginoon, salamat Lord sa inyo pong mga salita na narinig namin sa umaga na to. Salamat Panginoon sa pagpapakita ng mga patunay na may nabago po ba sa mga buhay namin. Lord, isearch mo yung puso ng bawat isa na naririto. Ikaw Lord yung nakakaalam kung kamusta ba yung relationship namin sa inyo. Maayos pa ba yung pagbabasa namin ng Biblia, yung pananalangin namin? Hindi dahil Lord sa duty, chore, or kailangan lang namin gawin. Kundi Lord dahil yung maging response namin, yung mahal ka namin, gusto ka namin makausap, gusto ka namin marinig. Lord, dalangin ko na kumilos ka po sa puso ng bawat isa na naririto. Kamusta Lord yung laman ng isipan namin na tatangay na ba kami ng mga suliranin sa mundo na to, ng mga alalahanin namin, Panginoon, ng mga problema, ng mga pinagdadaanan, o baka Lord, nadadaya na kami, Panginoon, ng mga comfort na meron kami sa mundo na to, at nakakalimutan na namin, O Diyos, na kailangan po namin sumunod sa inyo. Eh Lord, i-check nyo rin po Lord yung spirit namin. Baka nag-grieve namin yung Holy Spirit. Baka nakikwench namin yung Holy Spirit. Meron kang nais na ipagawa sa amin, hindi namin magawa. O may mga bagay kami na ginagawa na alam namin labag sa inyong kalooban. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po yung bawat isa na narito, O Diyos. Lord, kung merong nangihina sa amin, meron sa amin na tumalikod, umalis, at Lord, nakikinig ng salita na ito ngayon, Panginoon, dalangin ko, Lord, na kumilos ka po, O Diyos.
Hindi lang dito sa church, Panginoon. Even, Lord, sa mga kapatiran namin na nakakasama namin sa pananambahan. Even, Lord, sa mga makikinig na yung salita, sa recorded na to, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na kumilos ka po sa amin, O Diyos. Kumilos ka po, Panginoon, sa puso't isipan namin. Ipaalala niyo po, Panginoon, ang inyong biyaya, ang inyong grasya. Lord, ikaw po yung kumilos. Ikaw yung mangusap. Ikaw yung mag-convict sa amin. And Lord, sa gayon, ilagay niyo po sa puso namin na makasunod po kami sa inyo, O Diyos, nang may buong pagsuko ng buhay namin. Katulad ng kinakanta namin, O Diyos, kanina, Lord, imold niyo po yung buhay namin. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Puspusin niyo po kami, O Diyos. Turuan niyo kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, O Lord. At Lord, isinusuko namin yung buhay namin na to, O Diyos, sa nagpapalayok. And Lord, alam namin na ikaw po yung nagpapalayok ng buhay namin. Ituwid niyo po ito kung ano pong nais niyo pagtutuwid. Basagin niyo po yung mga puso namin, Lord, Panginoon, sa paraan upang matuto kami sumunod sa inyo, O Diyos. And Lord, ihubog niyo po kami, imold niyo kami, Panginoon, nang sa gayon maging kamukha kami, maging katulad kami ng aming Panginoong Jesus. At Lord, na hindi namin itinatangi yung buhay namin. Hindi namin pinapahalagaan yung buhay namin dito sa mundo, O Diyos, kundi walang ibang mahalaga sa amin, kundi yung makita at makilala, maparangalan ka sa mga buhay na to, Panginoon, na ipinagkatiwala at ipinahiram niyo po sa amin. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. At dalangin namin, Lord, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa mga tunay na nagsuko, Panginoon, ng kanilang mga buhay, dalangin ko, Lord, na kumilos ka. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon. Iparanas niyo po sa amin, O Diyos, na ikaw po yung tunay na Diyos at aming Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupurit, pinasalamatan. At ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord.